Amen. Isa pong pinagpalang umaga. Pinagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Amen. Amen. Sige po. So tayo po ay magsisimula na sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pong pagsamba ngayon pong araw ng linggo. Amen. Sige po, tayo po tumayo at tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay umawit. Tawagin po natin ang ating pong tagapagpaawit, si Brother Jake. Amen. Mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Sige po. At tayo po magsisiawitan. Awitan po natin ang ating po Panginoon. Awitan po natin. Sound the battle cry. Amen. Sound the battle cry. Low sound.
Madali po tayong nakatayo at ating pong tawagin si Brother Stephen para po tayo pangunahan sa pananalangin po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, na sumasa lahat, Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga hukbo. Panginoon, kami po nagpasalamat sa araw nito, sa araw nito, sa namin tapos kanina na gawain, Panginoon, na matagumpay dahil nandiyan ka lagi, Panginoon, na gumagabay na nangunguna sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na patuloy na nagtitipon para sa iyong kapurihan, Panginoon. Ikaw pong maluwalhati, Panginoon, sa maghapon nito, Panginoon, sa aming mga kapatiran, sa lahat ng narito, Panginoon, patuloy na i-bless at bigyan ng karunungan sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Ito din maging aming pagkain na nagbibigay buhay. Salamat po, O Diyos, yung mga salita, Panginoon, patuloy namin na itago sa aming mga puso upang ito'y lumabas na higit na matalas kaysa mantabak. Panginoon, ito'y aming maging sandata pagkat ang salita mo buhay at mabisa. Panginoon, sa aming pong pagtitipon ngayon, Panginoon, patuloy mo pong bigyan karunungan na magsasalita sa pagtitipon ito, Panginoon, patuloy na maihayag ang iyong salita, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, karunungan, Panginoon, at siya, Panginoon, ang iyong sugo, Panginoon, at buksan mo po ang mga puso at isipan upang patuloy na mapakinggan ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, kung ano man po ang mga pagkukulang, O Diyos, ikaw na pong bahala magpuno ng lahat. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala, Panginoon, ikaw pong maluwalhati sa hapong ito, Panginoon. Sa iyo lamang kapurihan, ang katang ito yung pinapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sige po, makakapo na po tayo. Amen. Sige po, so dahil medyo nasa oras po tayo ng medyo delikadong oras, so nakakaantok. So tayo po ay magpapagames muna. Sige po, sino po ang gustong sumali? Yan, sige. Madali lang po itong ating games, para po magkaroon po tayo ng medyo pampagising. Saan si Teresa? Sister Risa daw po magpapa-prize, pero next Sunday na daw po ang prize. So gusto niyo po ba mag-games? Para medyo maano po tayo. Sige po. So, yan, sige po, magpapa-games po tayo. Buhay na buhay si kapatid na Eric Andal sa pa-games. Sige po. So, ang mechanics po na, ang pangalan po ng ating games, Bring Me with a Twist. Bring Me with a Twist. So, paano gagawin, Brother Ronel? So, ako po ay magbabanggit ng alphabet letters, at kung ano po ang letter na aking babanggitin, magdadala po kayo ng gamit na nagsisimula po sa letra na aking pong nabanggit. Halimbawa, S. Sapatos. Yan. Pero aantayin nyo kung English o Tagalog. Sasabihin ko, English, letter S. Hindi pwede sapatos. Kasi English siya. Pwede. Shoes. Shoes pala yan. Akala ko rubber shoes. Pwede wala. Pwede. Sige po. So, ang groupings po natin, ayan na po. Yan. Sige, yung mga kids, gusto nyo sumali, kahit tagatakbo lang ng gamit. Ilalagay po dito yung gamit. Dito po. Yung sino pong grupo ang makapaglagay po ng gamit dyan na nauna, syempre sa kanila po ang puntos. So, mag-example pa ba tayo? Hindi, diretso na, Sige. Bagay lang, syempre, magdala ka ng tao. Mag-sample muna tayo, Sige. So, raise to lang tayo, raise to 5 dahil mabilis lang naman to, Sige, halimbawa, example lang po to, Tagalog, letter, B. Bible, Biblia, Biblia, So, ilalagay po dito.
Biblia. Ilalagay po dito, ano po? Or dito na lang kaya? Dito po. Sige po. Yan. Dito po ilalagay, kung sino po ang mauuna po. Yan. Yung price nyo po, kay Sister Risa nyo lang po hingin next Sunday. Sige po. Ready na po tayo. Amen. So, ito na po Sure na po ito. Sige. English. English po Letter T. Alagay tissue. Okay, 1 point. Gano'n lang po kabilis. Yung tumbler sana, sige. sige. Tama. Sige, next tayo. Tagalog. Yan, medyo mahirap to. Letter C. Tagalog. Ano? Wala ba? Tagalog. Wala, mahirap. Sige. C na Tagalog. Ano? Wala ba? Sintas. Hindi. Sige. Tagalog ulit tayo. Tagalog. Wala po, Pass muna yon, pass. Yan, pass. Sige. Oh, tsokolate. Oh, Tagalog ba? Ate ba yun? Tsokolate wala. Sige. Tagalog ulit. Letter W. Tagalog. W, hanap kayo. W. Ayan, wallet. Wallet. Huwag na kumuha ng walis. Meron ng wallet. Tagalog, hindi pwede. Walis. Yan. Kunin mo ulit. Yan, walis. Yan. Ano ba? Still dapat yon. Oo. Walang point. Dapat po, pag mali po yung nailapag, i-still po ng isang grupo. Yan. Sige, 1 point pa lang, Sige po. Tagalog ulit. Tagalog. Ano po? Tagalog, letter P. Ano yan? Saglit. Para naunang bumagsak yung pabango. Hindi. Dapat dadalhin. Tawa si Teresa, pulbo. Yan, 2 points. Pulbo. Tawa nga naman. Sige. English naman, English. Letter Z. English. Z as in zebra. Z. Ano yan? Zipper. Zipper. Tama. O nga naman. Zipper. Hindi, dapat tatanggalin yung zipper. Hindi. Hindi. Zipper. Zipper nga naman. English. Tama. Zipper. Dapat, Jake, pumunta ka dito yung sa pantalon mo. Zipper. Sige, 1, 2. Lamang po ito, Sige. Hindi, 2 na to. Sige. Next. Tagalog. Letter K. Tagalog ba ang kating ko? Sige. Brand. Hindi. Sige. Pangalan. Steel. Letter K. Ano ba yan? Quintas. Yun, steel. Yun po, Brand kasi yung kating ko. Brand yun. Quintas. Tama yung Quintas. Tagalog. Sige. All 2 na, 2. Sige, next. English. English ulit. Ano po? English. Letter D. D na English. Letter D. Letter D na English. D. 1, 2, 3,
Oh! Ayan na. Dress. Tama. 3-2. Dress. Magaling. Oo. Dress. Tama. Dress nga naman talaga yan. Sige. 3-2 na. 3-2. Next. Tagalog na letter R. Tagalog. Si Ma'am Jing Rilo. Tama. Oo. 4-2. Naunahan na. Nako. Oo. Huwag mawawalan ng pag-asa. May hope. Di ba? Pointers number 4. Ano ho? Sige. 4-2 na. Last na lang sila. Sige. English. Nag-request. English. Letter E, as in egg. Eyeglass. 3-4. Magaling. Eyeglass. Sige. Sige. English ulit. Ano po? English, letter G, as in goat, letter G. English. Gadget. Ayan. Dito. Almore. Wala. Sige, nandito nga naman sa side si Pastor. Kasi andito po yung asawa, yung 2 anak. Bias. Kaya dito po talaga. Sige po. Pamangkin, nandito. Oh. Sige po. All 4 na. Last na lang. Last. Sige. Tagalog, letter H. H na Tagalog. H. Hikaw! Yay! Nanalo po si Lola. Yung grupo nila Lola. Sige po. Congratulations po. Ano po? Sige. Okay. Sige, sa susunod natin na pagpapalaro ng ganito, maganda, yung nadadala talaga. Yung nadadala? Natatanggal para So, sa susunod po, ganoon. Pero congratulations po kila Lola, kila Ma'am Jing. Sila po ang nagwagi. Ang inyong pong prize ay i-claim nyo na lang po kay Sister Risa. Magdadala po kayo ng birth certificate, ID, government lang po ang, Sige po. Sige po. Salamat po sa Panginoon. Amen. Nagising na tayo. Sige po. Diretso po tayo sa ating po mga announcement. So patuloy po natin ipag-pray bukod doon po sa mga nauna pong announcement, yung ating pong prayer vigil. So yan po ay next month. Next month po ay magkakaroon tayo ng prayer vigil. Yan po ay first Friday po ata. Ang ating pong prayer vigil. Yan po ay nag-start ng 7 p.m. onward until midnight po yan. Dito po sa church. And then, wag din natin kakalimutan, laging ipanalangin din, provision, bukod po doon sa Catanduanes, by July, dito po gaganapin sa atin yung Pastor's Prayer Date. So, ipag-pray na po yan na mag-provide po ang Panginoon sa ating pong Pastor's Prayer Date. Dito po yung gaganapin, sa ating pong church. So, yan po ang mga mangyayaring mga event na patuloy po natin ay pag-pray. Sige po. Diretso na po tayo sa ating pong Thanksgiving and Testimony. Yan. Sino po ang meron pong patotoo ngayon pong hapon? Yan. Amen. Sige po. Nako, saglit, nagmi-meeting pa sila. Sa susunod na, mananalo na sila. Sige. Tapos na po, may nanalo na. Yung grupo po sa kanila. Sige po. Sino po ang meron pong testimony? Yan. Yan, si Ma'am Jing. Magandang hapon sa ating Panginoon, sa ating buting pastor, sa kanyang pamilya, at sa mga pamangkin ni Sister Risa. Ginagagalak naming makilala ang bawat isa sa inyo. Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome
by evil, but overcome evil with good. Romans chapter 12 verse 21. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil umuwi yung aking kapatid na bunso. Kumbaga kumpleto naman kami ngayon at yung kanyang anak. Yung aking mga pinsan, buhat sa iba-ibang lugar, alam na pag ganito talagang Holy Week, yan din ang pagdatingan nila. Salamat sa biyaya ng Panginoon dahil walang argument tungkol sa religion. Kumbaga yung pinag-usapan yung blood relationship. So yun po ang isang blessing na kinukonsider ko na walang conflict na nangyayari pag pinagtuunan na yung religion, pag pinag-uusapan na. So, papuri sa Panginoon. Dahil yun ay isang blessing din na pagkakataon na mangungumustahan yung mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na nasa ibang lugar, malalayong lugar. Pinapanalangin ko na ngayong darating na week, talagang hectic ang schedule namin kasi by April 23 to 27, going Bohol kami, yung mga heads ng Tobacco High mag-a-attend doon. Kaya, biyaya lang ng Panginoon. Nagkataon pa naman na submission ng papers, 25 conflict. Kaya, asking wisdom and guidance ng Panginoon para maayos yung papers bago umalis papuntang doon sa lugar na na-mention ko po. Salamat din dahil patuloy na may kalakasan na ipinagkakaloob sa aking mama. Kasi alam ko pagod na pagod siya. Hindi ko inaasahan kanina na nakapag-attend. So maraming salamat sa Panginoon na ipinagkaloob sa kanyang kalakasan. So ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po. Sino pa po? Meron pong testimony. Amen. Patotoo. Pagkilos ng Panginoon. Sige po. Sino ba po? Patotoo po. Amen. Sige, pasa niyo po ma'am para po dire-diretso po tayo. Sige po. Pinapasa ko kay Ate Sin. Amen. Happy birthday po ulit ma'am sa iyo pong 60 years old. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na nakaraan linggo sa katagumpayan ng ating anniversary at karagdagan din ng aking edad. Bagamat talagang may pagkakataon na mahina ang katawang pisikal. So, salamat sa Panginoon at patuloy pa din na nakapag-attend. Salamat sa Panginoon na muli kong nakasamang isang linggo din ang aking mga anak. Kumbagamat mula nung mawala ang kanilang ama, ay naghiwa-hiwalay na kami, kanya-kanya kung saan lugar kami pumunta. Salamat sa Panginoon, bagamat talagang ang muli kang iwanan ng mga anak mo, kung talagang minsan ang kalungkutan, lalo na kay si Clint umalis din. Salamat sa Panginoon na nagpapasabi. Kanina, paggising, sinabi Bumba yung pinapasabi ko sa iyo, Lola. Sinabi ko na kay Pastor, kay Sister Risa, saka kay Brother Ron, hindi sa lahat. Sa lahat mo sabihin na si Clint umalis papuntang Sursugon, pero babalik lang po. Amen. Sabing ganon. Tagang ang batang iyon, akala ko nakalimutan niya yung kapag paggising yun na naman ang tinanong sa akin. Amen. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat ng mga anak ko papuntang Batangas. Salamat sa kanila na talagang minsan, pero talaga may pagsisisi din ako na hindi ko na, kasi nung Miyerkules wala ako, sabi ko saan ko yung babawiin na hindi din ako nakapagsama ng soul winning kasi nakiusap din na mag-prepare ako ng kanilang dadalhin. Salamat sa Panginoon kasi kahit papaano ay pero talagang may kulang sa buhay ko na hindi ako nakapag-soul winning kahapon. Pero talagang nakatuon din naman yung ko sa mga anak ko kung talagang sabi ko, ano ba ito, tentasyon ba ito or kalooban din ng Panginoon para maano ko din yung mga anak ko. Pero salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa akin ng kalakasan at patuloy na tanggapin na ang katotohanan ay talagang magkakaiba-iba na talaga kami ng
landas na tinatahak. Pero natutuwa ako at kahit yung Papa ni Clint ay naririnig ko yung mga video na yung mga na patungkol sa Bibles, ay salamat sa Panginoon kasi kahit papaano, bago matulog at pagising sa umaga, yun ang naririnig ko sa cellphone nila, hindi kung ano pa man. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa amin, kay Siyay na bagamat malapit na din matapos yung kanyang udyete, 3 araw na lang daw. Pero salamat sa Panginoon talagang doon, ibinigay niya ang kanyang pag-iingat. Ako'y talaga kabado na hating gabi na kong umuwi. Hindi ko alam kung sino ang maghahatid, sino ang kasama pag-uwi. Talagang ipinaubaya ko na sa Panginoon ang kanyang buhay habang nag-udyete siya. Salamat sa Panginoon sa kanyang patnubay sa amin. Amen. Binabalik ko ang papuri at pasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, ipasa niyo po, ma'am. Pinapasa ko po kay Sister Ella. Kay Sister Ella. Amen. Pinapasa sa inyo. Sige po. Romans chapter 8 verse 38 and 39. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ our Lord Jesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una po sa yun po, sa privilege na makasama po kailan po yun? Yung camp po. Salamat po sa Panginoon dahil sa Kanya pong provision na Kanya pong ibinigay. Salamat sa Ano Panginoon. award kasi sa ano? Po. Ano ang award mo sa camp? Best campers. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po. Ayun po, tunay na ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa mga pastor na Kanya pong ginamit doon po sa camp. Yan po sila Pastor Matamis, sila Pastor Paul, yung mga speakers. Salamat sa Panginoon dahil yung mensahe po doon sa camp is, kumbaga, patuloy niya pong pinapaalala, nagre-remind na ang kaligtasan ay tanging sa Panginoong Hesus lamang po, hindi sa gawa. Kumbaga po, yung good works is fruit ng salvation. Amen. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagre-remind, patuloy na pag-encourage sa bawat isa, sa bawat kabataan na naroon. Kumbaga, tunay na naging blessing. At salamat din sa Panginoon sa mga bagong kakilala na kumbaga nakapag-fellowship sa ibang mga kabataan na mananampalataya. Ganon din ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga kapatiran at kaibigan po dito sa simbahan na kumbaga nakakausap, kumbaga may napag-sharean ka po na kasama mo manalangin sa mga dala-dala mong kabigatan. Talagang salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na kumbaga pagkilos. At ganoon din, salamat sa Panginoon dahil yung kapatid ko pong bunso, si Rihanna, ay kumbaga nag-moving up na po last Amen. So, salamat sa Panginoon sa kanyang pagkilos, pangunguna sa aking mga kapatid sa kanila pong pag-aaral. Prayer ko po na sana is kumbaga sila po ay magpatuloy makasama sa paglilingkod. At ganoon din po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nung anniversary na naka-attend po si Papa. Kumbaga, positive din naman po yung kumbaga, yung kanya pong response. At sana ay kumbaga, hindi po nagtatapos doon sa anniversary lang po siyang maka-attend. Amen. Na sana po ay kumbaga, madala pa po siya dito sa church. At Amen. yun po, binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po. Sino pa po? Last trip ko siguro, last 3. Pasa niyo po, ma'am. Kay Eric. Ay, hindi. Kay Eric. Sino po? Yan, si Daniel. Amen.
Good afternoon po sa lahat. Romans 14:8, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. For whether we live, therefore we die, we are the Lord's. So yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una, ngayong week pong ito ay napakabuti po ng Panginoon sa akin. Una-una po, yung birthday po ni Mama. Happy birthday. Lagpas na. So, una-una po ay, yun po, 60 sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ano po, na, kumbaga dati, ay, kumbaga, palaging nagkakasakit, palagi pong kumbaga sa kanila pong dalawa ni Papa, si Mama po talaga ang sakitin, pero siya po yung pinagpapatuloy po ng Panginoon. At yun po, pinagpapasalamat ko din po nung araw din pong iyon, nung church anniversary, bagamat para po yun sa bisita, yung preaching, pero pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na narinig ko po, kumbaga kahit paulit-ulit na turo ang pangaral patungkol po sa kaligtasan ng Panginoon, nakakatawa po pa rin talaga na marinig, kumbaga hindi po nagluluma, palaging nare-remind, yun po ang nagiging, kumbaga, revival po para sa akin, ay kung paano niya po akong niligtas sa akin pong kasalanan. Pinagpapasalamat ko po yun talaga sa Panginoon. At ganun din, yung araw din pong iyon na umuwi po sina Kuya na hindi po namin nalalaman. Salamat sa Panginoon dahil nakita po ulit sila, nakasama. Salamat din po sa Panginoon nung kumbaga nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapag-fellowship din po as a family. At ganun din, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yung family camp. Bagamat second day na po nakapunta, at kumbaga pinagpapasalamat ko pa rin po sa Panginoon dahil pinagkaloob niya pa rin po na kumbaga makasama po doon. Ang problema po talaga ako kang pang-entrance po doon, pero nag-provide po ang Panginoon para po makasama. Yun po, pinasasalamat ko po sa Panginoon, yung mga turo din po doon na narinig nung umaga, yung Godly Church po kay Pastor Noel Luna, nung gabi naman po kay Pastor Dick at yung kay Pastor Matamis, kumbaga patungkol pong lahat sa kaligtasan ng pamilya. Ano po, salamat po sa Panginoon na kumbaga ipinagpipray ko din po na naisip ko din po nung sa camp, what if po lahat kami sa amin pong pamilya ay nandoon po sa siguro po nakakatuwa. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na kahit papano ay bukas naman po ang puso ng aking mga kapatid na kumbaga sa salita ng Diyos. So, salamat po sa Panginoon. At ganun din, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na kumbaga na-spend po yung bakasyon ngayong week ng maayos, masaya. Salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil kumbaga yung mga turo po ay madadala pa next week dahil magsisimula na naman po yung mga yung sa labas po, sa libutan, yung sa school, yung mga gawain. Salamat sa Panginoon dahil pansamantala pong na-stop at na kumbaga nakatuon yung isip sa gawain ng Diyos. Salamat po talaga sa Panginoon. I really appreciate po talaga ang ministry ng Panginoon at yung oras na Kanya pong binibigay sa akin na makapaglingkod po sa Kanya. So yun po, binabalik ko pang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, last two. Amen. Pakipasa po, ma'am. Ipinapasa ka po kay Sister. Kay Sister Mary Rose. Amen. Good afternoon po sa ating lahat at ganun din po sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli ay nandito at magkakasama ang bawat kapatira na naglilingkod at ganun din po ay uhaw sa salita ng Diyos. At salamat po sa Panginoon na muli ay dinalang aking paarito at ganun din po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon last Sunday na yun po sa patuloy po na biyaya ng Panginoon sa ating church and yun po na hindi man po ako kumbaga nagsimula like sa first anniversary pa lang ng church na ito pero talagang kumbaga sa counting panahon pa lang na nandito ako ay kumbaga na-appreciate ko na lahat talaga yung pagmamahal ng Panginoon at katapatan na pinakita ng Panginoon sa church po natin. Salamat po sa Panginoon na ganun din ay nakasama si Papa last Sunday. Yun po, kumbaga talagang todo tangkis si Papa na sumama pero
in the end, talagang pinaintulutan talaga ng Panginoon na sumama po siya at makasama siya. Yun po, kumbaga, natanim na din naman po sa kanya yung salita ng Panginoon at pinagpipray ko na lang po talaga na ang Panginoon na lang po ang kumilos sa kanyang puso po. At ganun din po na hindi lang po doon magtatapos muli ang kanyang pag-attend po na kaninang umaga ay inagda ko po ulit siya, pero yun talaga po. Pero salamat po rin po sa Panginoon na pinaintulutan pa rin po ng Panginoon na sumama last Sunday. At ganun din po, salamat po sa Panginoon sa muli ay, kumbaga, isang pagbibigay ng pag-grow sa akin ng Panginoon bilang yun po na bilang isang ate po ay yun mahirap sa kapatid ko, pero salamat pa din po sa Panginoon na nandun yung pagbibigay ng patience talaga na sa akin. At ganun din po, salamat sa Panginoon sa lahat po na pagmamahal at pagtitiwala, pagmamahal at katapatan niya po. Yun po, ninawan ko po ang aking testimony sa Panginoon Francis po. Amen. Sige po. Salamat po sa patotoo. Last one po. Amen. Sige po. Si Sister Kim. Amen. 1 Peter chapter 3, verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you in a reason of the hope that is in you, with meekness and fear. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na naka-attend muli sa pagsamba sa Kanya, and salamat sa Panginoon dahil patuloy na iniingatan ng Panginoon ang aking pamilya at ganun din kay Papa na pumunta po ng isla. Nagpapasalamat din po ako sa nakaraang midterm namin sa Wisdom, and thankful po ako sa gawain talaga ng prayer and fasting po na malaking tulong po talaga siya na mabawasan po yung takot mo sa mga problema po, dahil alam mong merong kapatiran na nakikiramay at nananalangin sa iyo. So, salamat po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa mga preachings. Salamat po dahil patuloy niyang ginagamit si Pastor upang magbigay ng payo at ituwid ang puso, dahil nung nakaraang midterm talaga namin ay merong pangamba and yung pressure talaga ng mga kaklase and yung preachings pa ni Pastor na about doon sa sinong nakaka-influence sa iyo. So, maayos naman sana yung mga kaklase ko, pero yung, kumbaga, yung pressure, dahil nga laging nag-aaral, so kahit siguro Wednesday, Saturday, or Sunday, kumbaga, yung isip mo parang absent, dahil nga iniisip mo na dapat nagre-review na ako ngayon. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya hinayaan na yung ganong kaisipan, bagkus yung wisdom na ibinigay niya ay pinatunayan niya talaga na kaya. Amen. Dahil siya ang kumikilos. So, ibinabalik ko po ang paborit pasalamat. Amen. Salamat po sa inyo pong mga patuto. Amen. Tunay po na ang ating pong Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Ano po, ang nais lang ng Panginoon ay pagtiwalaan po natin siya at tayo po ay sumunod. Ano po, yun po ang nais ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Amen. Sige po, so diretso po tayo. Amen. Tawagin po natin ang maghahandog ng awitin para po sa Panginoon. Introduction ko pa ba? Hindi natin ko. Tawagin po natin si Teresa. Amen.
Ayan, so good afternoon po. Ang aking kakantahin po ay He is our faithful God. Ano po? So nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga nakaraang araw, lalong higit po yung ating nakatapos na anniversary. Talagang salamat po sa Panginoon, sa mga kapatiran na kanya pong ginamit para maging maayos yun pong ating anniversary. Talagang napakabuti po ng Panginoon dahil kumbaga may mga na-invite po tayo na ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay na nakarinig ng salita ng Diyos. Ano po? Talaga napakabuti ng Panginoon at nagpapasalamat din po ako na tunay na ang Panginoon ay napakatapat sa akin pong buhay bilang naglilingkod. Ano po? So, pakinggan po natin ang awitin. Medyo lalo pong napaos, nagka-excuse dahil sa pag-cheer ko sa aming grupo kanina na natalo naman. Muntik pang madulas. Ano po? Ang prize galing din naman talaga sa akin. Wala pa nga. Yan, sabayan po ako ng mga nakakaalam. When no one sees the things you've done for Christ, when no one recognizes your sacrifice, still on me you fixed eyes. He's always with you, though troubles may arise. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. He knows your every struggle, He fills you with His love. He is a faithful God. When no one knows the pain you're going through, you're serving God, but no one has cared for you. Don't be discouraged, He's there for you. He will not forsake you when His own will do. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. He knows your every struggle, He fills you with His love. He is a faithful God. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain, He's not unrighteous to forget our work and labor of love. He knows our every struggle, He fills you with His love. He is a faithful Salamat po sa Panginoon. Amen.
Salamat po sa awiting yan. He is our faithful God. Ano po? Yes, totoo po na may struggle. Totoo po na mahirap. Ano po? Pero ang lahat po nating ginagawa at paglilingkod, kung yan ay sa Panginoon, yan po ay may kabuluhan sa Panginoon. He is faithful. Ano po? Na ang ating Panginoon. At kailanman, ano po, hindi ang Panginoon tumatalikod sa kanyang mga pangako. Tuto pa rin ang Panginoon kung ano ang kanyang sinabi. Kaya salamat sa awiting yan. He is our faithful God. Amen. Sige po. So tayo po tumayo habang naghahanda naman ang ating choir sa kanilang handog na awitin para po sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Amen. So tawagin natin tagapagpaawit si Brother Jake. Tayo po'y tumayo. Amen. Amen. Sige po, awitin po natin. There is power in the blood. Amen. First and last. There is power in the blood. The first verse, only in our praying. Sa
tanggapin mo. Amen. Salamat sa awitin yan. Ano po, napakagandang awitin at napakasarap lang ulit-ulitin awitin. Ano po, sa magkatunay. Ano po, walang ibang paraan upang ang isang kaluluwa ay maligtas sa kapamakan sa impyerno, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang isang awitin, tanggapin mo. Tanggapin mo. Kaya prayer natin, yung ating mga na-invite ng anniversary ay tunay na tanggapin po nila ang ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas. Kaya ano po, yun po ang ating prayer. Sige po, so dire-diretso na po tayo at dadako tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagsamba. Ito po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Sige po. Tawagin po natin ang ating pastor para po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sige po, kayo po natin magsitayo. Atin pong buksan ang atin pong mga Biblia sa Book of Matthew. Book of Matthew, chapter 26. Matthew 26, beginning from verse 6 up to verse 13. Matthew 26. Matthew chapter 26, verses 6 to 13. Basahin ko po, sundan niyo po sa inyo pong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And now, when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but me ye have not always. For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Let's pray. Amin. Diyos, salamat po sa inyo pong salita at sa pagbasa nito, Panginoon. Tulungan niyo po sa aming pong pag-aaral ay muli maging kalakasan sa wads po sa aming pinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana po God bless you. To God be the glory. Ang ating pong pag-aaral, mga kapatid, pinamagatan po nating worship is not a waste. Worship is not a waste. Ang pagsamba po, kailanman ay hindi po pagsasayang. Yan. Hindi sayang ang pagsamba. At alam natin, mga kapatid, na sa panahon ngayon, ang mga tao ay busy. Ano po? Siyempre, especially ngayon ay panahon na andyan ang mga mahal sa buhay, mga galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, iba galing pang Maynila, ano po, para magkaroon ng reunion, ano po, pag outing. Pero may mga tao talaga na minsan sabihin nila, sayang yung inyong ginagawa, yung linggo, yan naman ay linggo-linggo. Minsan lang naman kami umuwi, galing Maynila. Dapat pagka andito kami ay sama-sama tayo. Saka na lang kayo magsimba. Pero salamat dahil karamihan po sa atin ay pinili pa rin na spend ang araw na ito para sa Panginoon because naiintindihan po natin kung ano po yung atin pong priority. So napakahalaga po ng pag-prioritize natin sa pagsamba. Now, dito po mga kapatid sa atin pong binasa, may ilang bagay na nais po nating i-share. Sabi dyan sa verse 6, Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment. Okay, very precious ointment. Napakahalagang pabango. Sabi dyan, at sabi sa Tagalog, ibinuhos, okay, sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Okay, so number one, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral,
the sacrifice of devotion. Ang pag-ibig o devotion, mga kapatid, ay nagpapakita sa pamagitan ng pagsasakripisyo. Ano po? Ang pagkakaloob, pagbibigay, sapagkat alam natin, una sa lahat, ang Panginoon ay nagbigay. Dahil sa kanya pong pagmamahal, He gave His only begotten Son. Ibinigay po niya ang kanyang sarili. Sabi sa Titus chapter 2, kasi pinag-aralan natin sa camp, sa Titus chapter 2, anong verse yun? Verse 14 ata yun. Okay? Sabi dyan na siyang nagbigay. Titus 2 verse 14. Siya ay nagbigay ng ng kanyang sarili. So hindi po siya nagbigay, bagamat nagbigay po siya ng napakaraming mga bagay, mga kapatid, na hindi tayo karapat-dapat. Pero, ang higit sa lahat, mga kapatid, ibinigay ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ang kanyang sarili. Okay? Ang kanyang sarili, ibinigay po niya. At yan po, mga kapatid, ay pagpapakita ng kanya pong pagmamahal sa atin. Ngayon, kung naintindihan mo, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon na pagbibigay sa iyo, okay, ng kanyang buhay, ano po yung kanyang buhay mismo, hindi mo iisipin na ang pagsamba sa Diyos ay sayang. Okay? Pagsasayang ng oras. Okay? Sa halip na kayo ay nagtatrabaho, sa halip na kayo ay naglilinis ng bahay ninyo, sa halip na kayo kumikita ng pera, andyan kayo sa simbahan ninyo. Okay? Nakaupo kayo dyan. Ngayon talagang relihiyon, para yan sa mga tamad. Okay? Mga walang ginagawa. Kami, mga busy kami, kaya wala kaming time dyan. Sayang ang oras, uupo kami dyan sa halip na kami kumikita na. Okay? So, ang tingin ng tao, mga kapatid, sa ating ginagawa ay pagsasayang, pero alam natin na ang pagsamba kailanman ay hindi pagsasayang. Why? Sapagat ito po'y pagpapakita ng atin pong pagmamahal. So sabi dyan, balikan natin yung babae sa Matthew. Sabi dyan sa verse 6, when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment and poured it on his head. Okay, napakamahal po nito, mga kapatid. Okay? Kumbaga ay, kung isipin, baka 1 taong halaga ng sahod. Okay? Yung 1 year na sweldo, okay? Ganun po kamahal ito pong pabango na ito. Okay? At sabi dito, ito po ay sabi dyan, dinalan niya at ibinuhos sa Panginoong Hesus. Okay? So, we believe, mga kapatid, ito po ay pagpapakita ng babaeng ito ng kanya pong pagmamahal sa Panginoon. Okay? Hindi po siya naghintay sa kung ano pa man yung tamang panahon. Sabi niya, this is the time na ako ay sasamba sa Panginoon. Hindi po niya ikinahiya. Okay? The moment na na-realize niya kung gaano niya kamahal ang Panginoon at una sa lahat, gaano siya minahal ng Panginoon, that's the time na she acted upon that love, okay? That devotion sa Panginoon, at hindi po siya nagdalawang isip na ibigay sa Panginoon itong pinakamahalaga niyang kayamanan. Okay? This is very precious sa kanya. So, hindi po siya napigilan ng mga bagay sa kanyang paligid. Okay? Hindi po niya inisip na sayang naman ito. Okay? So alam niya, mga kapatid, na yung kanyang ibinibigay ay ibinigay niya sa tamang tao, kaya kailanman hindi po ito masasayang. Alam niyo po, ang sayang, mga kapatid, yung ibigay natin ang ating pong atensyon, ng kay sakripisyo sa maling tao. Okay? Yun po nakakapanghinayang. Yung isasakripisyo mo ang lahat para sa maling tao. Okay? Yun ang sayang. Pero kung ibibigay mo sa Panginoon, siya ang pinakakarapat dapat na tumanggap ng lahat ng pagsamba, lahat ng iyong pagmamahal, okay? Hindi po kailanman sayang. Ibigay mo man sa Kanya ang iyo pong buhay. Okay? Kaya nga po, sabi sa John chapter 12 verse 3, sabi dyan, then took Mary a pound of ointment, anointed the feet of Jesus. Okay?
So ito po mga kapatid ay napakahalaga. The sacrifice of devotion. So ang tanong mga kapatid ngayon po nga hapon, are you willing to sacrifice for your love kay sa atin pong Panginoon? Okay. Ang sabi ko nga po, wala namang ibang dahilan para, sabi sa Titus chapter 2 verse 14, ibigay ni Jesus ang kanyang sarili. Okay? Ano ba yung pwedeng maging dahilan? Bakit niya ibibigay ang sarili niya para sa iyo, para sa akin? Okay? Walang reason, para ibigay ng anak ng Diyos ang kanyang buhay para sa isang makasalanang tulad ko, other than His love. Okay? Walang ibang dahilan kung bakit niya ibibigay ang buhay niya. Pero mga kapatid, hindi nang hinayang ang Panginoon na ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Okay? For us. Pero mga kapatid, minsan tayo po, kadalasan tayo po yung nanghihinayang kapag gumagawa tayo para sa Panginoon. Mga kapatid, sabi nga dyan, He is a faithful God. Okay? Bakit? Sapagkat maraming tao hindi talaga napapansin yung iyong pagsasakripisyo. Tama yung awit po ni Madam. Okay. Talaga namang kadalasan yung atin pong ginagawa hindi naman po napapansin sapagkat hindi naman natin ginagawa yung paglilingkod para magpapansin. Okay? Hindi tayo nagpapapansin. Ginagawa natin yung atin pong ginagawa because of love. Okay? Dahil sa pagmamahal, pagpapasalamat natin sa Panginoon na unang nagbigay ng kanyang buhay para po sa atin. Okay? Kaya nga sabi niya dito, maintindihan mo na ibinigay niya yung kanyang sarili sa iyo. So sabi dito, ikaw naman, ibigay mo yung iyong sarili sa kanya. Okay? Sabi diyan, for us to become a peculiar people. Okay? Isang bayang, sa kanyang sarili. Okay? Malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Okay? So, hindi tayo mga kapatid nanghihinayang na tayo po ay maging sa Panginoon sapagkat si Kristo ang nagbigay ng kanyang lahat para sa atin. Sa, kung di ako nagkakamali, sa Colossians chapter 1, sino ba itong Jesus na ito na atin pong sinasamba? Sabi diyan sa verse 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Sa verse 15, sino yung Christ na yon? Sino yung dear Son na yon? Verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether there be thrones, dominions, principalities, or powers. All things were created by Him and for Him. Okay? Lahat ay nilikha niya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. So, ibig sabihin, the very life that you have, the very breath, okay, yung mismong hangin na nilalanghap natin mga kapatid, dito po ay, sabi nga, biyaya po ng Diyos. Okay? Sapagkat bakit ka bibigyan ng Diyos ng hininga? Okay? Talagang grabe ang grace ng Panginoon. Gagamitin ng mga tao ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Okay? Nadulas. Okay? Sa halip na sabihin yung 4-letter word na nagsisimula sa S-H. Okay? Anong ipapalit doon sa salita na yon? Di ba maruming salita yon? Sa mga nakakaintindi? S-H. 4-letter word. Mura yun Pero sa halip na yun ang banggitin mo, ang ipapalit mo sa maruming salita na yon ay ano po? Pangalang Jesus. Ganyan ang tao. Okay?
Ipapalit yung pangalang kabanal-banalan. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero gagamitin mo yung kanyang pangalan para palitan ang isang maruming salita. Pero binibigyan pa rin sila ng hininga ng Diyos. You see? Eh kung ako yung gagamitin mong pangalan ko sa walang kabuluhan, tapos lalapit-lapit ka sa akin, hihinga ka lahat ng pambira kung ako yun. Buti na lang, hindi tayo Diyos. Buti na lang, ang Diyos, hindi katulad natin, ang Diyos mapagbiyaya. Even though, mga kapatid, bawat hinga mo, hinihinga mo'y sumpa ng Diyos. Pero mga kapatid, pinapayagan ka ng Diyos huminga. Yun na lang maglakad ka at gayanin mo yung ginawa ni Kristong pagbubuhat ng krus. Sa kanila, akala nila, okay lang yun. Akala nila, banal yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam, yung ginagawa nila ay paglapastangan sa ginawa ni Kristo. Parang sinasabi nila, kulang pa yung ginawa ni Kristo, kaya dagdagan natin. Magbuhat tayo ng ating sariling krus sapagkat yung sinabi ni Kristong, it is finished, hindi totoo yon. Hindi pa tapos. Kulang pa yung ginawa ni Kristong pagliligtas, dagdagan natin para mabayaran yung ating kasalanan. Pero pinapayagan pa rin sila ng Diyos, mabuhay. Tayo po mga kapatid, ganun din. Maraming pagkakataon sa atin pong buhay. Ang sabi ng Diyos, love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. Pero hindi mo naman ginagawa yon. Pero binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng hininga. And that is grace. Biyaya po ng Diyos. Actually mga kapatid, pwedeng mag-demand ang Diyos na paglingkuran natin siya. At kapag hindi tayo naglingkod sa Kanya, pwedeng bumukas ang lupa at lamunin tayo. Pero mga kapatid, hindi ginagawa ng Diyos yun. Why? Because He is the God of all grace. Kaya nga mga kapatid, number 1? The sacrifice of devotion. Number 2, the scorn of the disciples. Ito nyo po mga kapatid, itong mga disipulo. Hindi nila naintindihan. Okay? Kaya nga, sa halip na i-comment nila, tama yung ginawa mo. Ha? Ibinigay mo yung mamahaling pabango at ibinuhos mo sa Panginoong Hesus. Tama yan, sapagkat karapat dapat ang Panginoong pag-alayan ng mahalagang bagay. Pero sa halip na i-comment nila, okay? At tapikin sa balikat, tama ang ginawa mo. Ginawa mo yan para sambahin ang Panginoon. Kabaliktaran. Anong ginawa po ng mga disciples? But when the disciples saw it, sabi sa verse 8, they had indignation, nagalit pa. Nung makita ito ng mga alagad, nagagalit sila, nagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Akala niyo yan? Sabihin nila na yung ginawa ng babaeng ito sa Panginoong Hesus ay pag-aaksaya. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat ang Diyos na pag-alayan, ang Panginoon na pag-alayan ng ganong kahalagang sakripisyo. Inaaksayan niya lang. You see? Minsan mga kapatid, hindi tayo naiintindihan ng mundo. Even the disciples, they don't understand na itong ginagawa natin ay kakaloob ng atin pong pagmamahal sa Panginoon. Okay? So what is the purpose of this waste? Ano po yan? This ointment, sabi sa verse 9, might have been sold for much and given to the poor. Dapat ibinenta na lang yan at ipinamigay sa mga mahihirap. Okay? So, ang focus mga kapatid ng mga disciples ay logic and not love. Pag-aaksaya ang ginawa ng babaeng ito. So again mga kapatid, ang title natin, Worship is not a waste. Okay? Hindi po ito pag-aaksaya. Kung tayo po nakafocus sa atin pong pagmamahal sa Panginoon, alam natin hindi po masasayang ang atin pong buhay. At yun, ipakita mo nga yung picture na sinend ko dyan sa'yo.
Yan pong picture na makita nyo, yan po ay si William Borden. William Borden. Okay? Si William Borden po, mga kapatid, ay anak ng mga milyonaryo. Okay? Ang kanyang mga magulang ay milyonaryo. In 1984, William Borden graduated from a Chicago high school. He was already wealthy as an heir to his family's fortune from a silver mining business. For his high school graduation present, nung nag-graduate siya nung high school, ano po yung regalo sa kanya ng kanyang magulang? William Borden's parents gave their 16-year-old son a trip around the world. Okay? So as the through Asia, sabi dyan, Middle East and Europe, he felt a growing burden. Talagang burden siya, pero nagkaroon siya ng burden. Ang burden po niya, B-O-R-D-E-N. Pero sabi dyan, he felt a growing burden for the world's hurting people. Sa halip na makita niya, nag-enjoy siya sa kanyang pinuntahan, hindi. Pagkatapos ng kanyang trip, hindi siya nag-enjoy. Ang naramdaman niya ay mabigat na pasan. Why? Nakita niya yung mga tao sa mundo na naghihirap. Finally, Bill Borden wrote home about his desire to be a missionary. Okay? Indeed, he has been sometimes referred to as a millionaire missionary. One friend expressed this belief that Bill was throwing himself away as a missionary. Sasayanan mo lang buhay mo, milyonaryo ka. Bakit ka magmi-missionary? So even though young Borden was wealthy, he arrived on the campus of Yale University in 1905. College, trying to look like just one more freshman. Very quickly, however, Borden's classmates noticed something unusual about him. And he had lots of money. May napansin silang kakaiba kay William Borden. Sabi ng kanyang classmate, he came to college far ahead, spiritually, of any of us. He had already given his heart in full surrender to Christ and had really done it. We who were his classmates learned to lean on him and find in him a strength that was solid as a rock just because of this settled purpose and consecration. Yun ang sabi. So during his college years, Bill Borden made an entry in his personal journal that defined what his classmates were seeing in him. That entry said simply, saying no to self and yes to Jesus every time. College student siya, sinulat niya sa kanyang journal, saying no to self and yes every time. Borden's first disappointment at Yale came when the university president spoke in a convocation about the students' need to have fixed purpose. After that speech, Borden wrote, he neglected to say what our purpose should be and where we should get the ability to persevere and strength to resist temptation. Surveying the Yale faculty and much of the student body, Borden lamented what he saw as the result of an empty humanistic philosophy. So sabi dito, nung first semester sa Yale University, sabi dyan, Borden started something that would transform campus life. Nung first year pa lang siya sa college, nagsimula po siya ng morning prayer. Okay. Bago mag-breakfast, magpe-pray siya. So, nagsama muna siya ng isa na classmate, nag-pray sila. Okay. Dumating, 3 na sila na nagpe-pray before breakfast. Okay. So, sabi dyan, hanggang dumami, the time was spent in prayer after a brief reading of Scripture. Bill's handling of Scripture was helpful. He would read to us from the Bible, show us something that God had promised, and then proceed to claim the promise with assurance. So Borden's small morning prayer group led to a movement that soon spread across the campus. By the end of his first year, 150 freshmen were meeting weekly for Bible study and prayer. By the time Bill Borden was a senior, 1,000 of Yale's 1,300 students met in such groups. Akala nyo yan? 1,300 ang estudyante ng school,
1,000 doon ay nag-morning prayer na. Nagba-Bible study na. Okay? So, to make the long story short mga kapatid, dumating siya po ay nakatapos, and sabi dyan, Borden's Outreach Ministry, nagsimula po siya ng ministry, hindi lang po sa campus, he cared about widows, orphans, disabled, he rescued drunks from the streets of New Haven. To try to rehabilitate them, he founded the Yale Hope Mission. One of Bill Burden's friends wrote that he might often be found in the lower parts of the city at night, on the street, in a cheap lodging house or some restaurant to which he had taken a poor, hungry fellow to feed him, seeking to lead men to Christ. Millionaire po siya mga kapatid, pero gabi-gabi, naghahanap siya ng someone na mapapakain niya, tapos sineshare niya ng gospel. Ngayon, mga kapatid, talagang nagkaroon po siya ng matinding burden, mga kapatid, sa China. Okay? Sa Muslim, Kansu people in China. Fixing his eyes on that goal, Borden never wavered. He also challenged his classmates to consider foreign missionary service. One of them said of him, he certainly was one of the strongest characters I have ever known, and he put backbone into the rest of us at college. There was a real iron in him, and I always felt he was of the stuffs martyrs were made of. Heroic missionaries of more modern times. Sabi dito, although he was a millionaire, Bill seemed to realize always that he must be about his father's business, not wasting time in the pursuit of amusement. Although Borden refused to join a fraternity, etc. Okay, shortcut ko na lang po. Nagtapos po siya, and then, nangyari po, na ano po, siya po ay pumunta na po sa China. Yan. He sailed for China. The story was carried by New York Herald News. Okay. Because Borden hoped to work with Muslims in China, he went first to Egypt to study Arabic. While there, he contracted spinal meningitis. Within a month, nag-aaral pa lang po siya mga kapatid, para maging missionary, pinag-aaralan pa lang niya yung salita. Within a month, 25-year-old William Burden was dead. Grabe yung kasigasigan niya. Pero, hindi pa siya nakakarating sa mission field, namatay na po siya because of meningitis. So, ang tanong, was Burden's untimely death a waste? Not from God's point of view. Alam niyo po, ang tema ng kanya pong buhay, kilala po ang kanyang buhay sa temang no reserve, no retreat, no regrets. No reserve, no retreat, no regrets. Salamat mga kapatid na mayroong ganitong mga tao na hindi po pinanghihinayangan ang buhay at mabuhay para kay Kristo. Akalain mo, millionaire ka na. Okay? Pero tinalikuran niya yon just to be a missionary. So ganun din po mga kapatid, hindi po ito sayang. Itong ginawa ng babae, hindi po sayang. When she sacrificed because of her love. So number 3 mga kapatid is the Savior's defense. Ano po yung defense ng Panginoon dito sa babaeng ito? Sabi sa verse 10, Matthew 26 verse 10, why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. Okay. So bakit nyo nga naman ginagambala itong babae na ito? So Jesus defends her devotion. What others call waste, Jesus calls worship. Ito'y kanyang pagsamba sa akin. Okay? Ito'y pagsamba. 2 Samuel chapter 6 verse 22. Ito po ang paboritong, ito po ang life verse ni ano. Amen. 2 Samuel chapter 6 verse 22. Sabi dyan,
And I will yet be more vile than dust, and will be base in mine own sight. And of the maidservants which hath spoken of them shall I be had in honor. Ito po yung sinabi ni David nung siya po ay tinatawanan, nung siya po ay sumasayaw habang siya po ay sumasamba sa Panginoon. Kaya ito po ang favorite verse ng mga mahilig sumayaw. I will yet be more vile than this. Sabi niya, ako magpapakawalang kabuluhan pa kaysa sa rito. Okay. Nagpakababa po siya. Siya po ay isang hari, pero nakita siya ay sumasayaw. Ano po? Dahil tuwan-tuwa siya nung bumalik po yung Ark of the Covenant. Okay? Tinawanan po siya. Pero sabi ni David, hindi mahalaga kung ano sasabihin nila. I express my worship. Okay? Minsan mga kapatid, tayo po, pagdating sa pagsamba sa Panginoon, nahihiya po tayo. Pero pagka kalokohan, hindi po tayo nahihiya. Ano po sabi ng Panginoon? Number 4, the significant declaration. Ano sabi? Sa verse 13, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Kaya hanggang sa ngayon mga kapatid, na ipangangaral pa rin natin itong ginawa ng babae. Hanggang ngayon, inaalala pa rin natin ang ginawa ng babaeng ito. Why sabi ng Panginoon, kahit isan ipangaral ang gospel, mababalita ang ginawa ng babaeng ito. Number 4, the significant declaration. Kaya nga, her act was recorded for eternity. Ano yung kapatid? Lahat ng ginagawa natin na pagsamba sa Panginoon, it is recorded. Hindi po ito sayang. Lahat ng paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, hindi po ito sayang. Kaya nga sabi dun sa awit ni Madam, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Why? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi kalilimutan ng Diyos yun. Lahat ng ginagawa natin, hindi man pansinin ng tao, maliitin man ng tao, sabihin, pag-aaksaya ng oras panahon, ang ginagawa niyong pagsamba, kapatid, sa Panginoon, ang ginagawa mo ay hindi po sayang. Hindi po sayang mga kapatid. Yun po ay sa Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Binanggit ko na po kanina, pero mas maganda basahin po natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Kinakalimutan ng tao. Pero mga kapatid, ang Diyos hindi siya liko eh. Sapagkat hindi niya lilimutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod. Hanggang ngayon nagsisipaglingkod pa kayo, sabi niya. Ano sabi ni C.T. Studd? If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Kung totoong si Jesus ay Diyos at siya bilang Diyos, nagkatawang tao, namatay sa krus para sa akin, ako, na hindi naman ako Diyos, bakit ko ipagdadamot ang anumang sakripisyo na hinihingi ng Panginoon mula sa akin? Kaya nga, hindi mo ang isang Kristiyanong naiintindihan niya ang ginawang pagsasakripisyo ng Panginoon, hindi mo na kinakailangan siyang pilitin mag-sacrifice para sa Panginoon. Siya mismo, because of his or her understanding of God's love for him, siya mismo maglilingkod sa Panginoon. Gagawin niya yon nang may pagmamahal sa Panginoon. At salamat, dahil ang pangako ng Diyos, hindi siya liko para limutin ang inyong gawa.
This shall be a memorial of her. Sabi niya, hindi kakalimutan ng ginawa nitong babaeng ito. At ganoon din sa ating mga kapatid. Kaya ngayon pong hapon, I would like to encourage yung mga kapatid, ano yung sacrifice na hinihingi ng Panginoon sa'yo? Are you willing to make that sacrifice? Si William Borden, sinacrifice niya ang kanyang pagiging milyonaryo sapagkat gusto niya maging missionary, pero kailanman mga kapatid, hindi po ito nasayang. Yung kanyang pagsakripisyo. Alam ng Diyos kung ano yung pwede sanang ginawa niya. Sino yung mga tao sanang naabot niya. Pero hindi pa siya nakakarating sa mission field, kinuha na siya ng Panginoon. I believe mga kapatid, hindi po ito sayang. Kaya sa hapon na ito mga kapatid, we are being encouraged. Magpatuloy tayo, 17 years of God's faithfulness. Ilang years na tayong faithful sa Panginoon. Ang Diyos ay naging tapat sa atin, sana tayo rin ay maging tapat sa Kanya. Your labor is not in vain in the Lord. Tayo po'y manalangin. Amen, Diyos, salamat po. No sacrifice is too great. Sapagkat alam namin, Panginoon, ibigay man namin ang buong mundo, ay kulang pa ito, Panginoon, at hindi pa rin sasapat upang tapatan, Panginoon, ang iyo pong paghahandog ng iyong buhay sa krus ng Kalbaryo para sa mga makasalanan tulad namin upang kami po, Panginoon, ay maligtas sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Panginoon, dalangin ko po, bawat isa maintindihan namin na ang buhay sa mundong ito pansamantala. Pansamantala. At alam namin, Panginoon, ano man ang gawin po namin na hindi ikaw, Panginoon, ng sentro, ito po ay sayang. Na Panginoon, nawa, ano man ang amin pong ginagawa, gawin namin lahat. Whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, do it all for the glory of God. Sapagkat alam namin, Panginoon, hindi po ito walang kabuluhan. Salamat po, O Diyos, sa mga nagtatapat, patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng kanilang oras at panahon upang mapaglingkuran ka, Panginoon. Lord, ikaw na pong bahala na mag-supply ng pangailangan at magbalik sa kanila ng kagalangang higit, Panginoon, na hindi kain tumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Ang maglingkod sa iyo, Panginoon, ay isang dakilang pribilehiyo. At kung ubusin namin ang aming pong buhay, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, alam namin ito po'y hindi mawawalan ng kabuluhan. Salamat, Panginoon. Ikaw ang nagsabi, ang mag-iwan ng asawa, mga anak, ng tatay, mga kapatid, tahanan, lahat ay iwan, maging ang kanyang sariling buhay para sa inyo, Panginoon, ay magkakaroon ito. Ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Kaya, Panginoon, we pray na bilang mga kapatiran, bilang mga anak niyo, Panginoon, na tinawag niyo po sa lugar na ito, patuloy niyo po kaming masumpungan, Panginoon, naglilingkod sa iyo. At alam namin, Panginoon, ang iyo pong pagbabalik, napakalapit na. Anytime, Panginoon, pwede ka nang bumalik. Nakakahiya, Panginoon, na wala man lang kaming maipapakita, Panginoong sakripisyo na ginawa namin para sa iyo. Ikaw, na hindi lang nagsakripisyo, Panginoon, ng material, kundi ang iyong sariling buhay, Panginoon, iyong ibinigay para sa amin. O Diyos, tulungan niyo po kami na sa pamagitan ng kaisipan at katotohanan ito, Panginoon, ay makita niyo po kami, Panginoong, naglilingkod ng sasakripisyo, Panginoon, ng may buong kagalakan sa inyo pong kapurihan. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka natin ito'y dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. God bless you. To God be the glory. At tapos na po tayo.